Maraming salamat, Sister Tess. Salamat sa praise team at sa multimedia na katuwang natin sa ministeryo. By the way, okay na ba, Ate Dang, yung online tayo ngayon? Online. Okay, good. Sige. Ngayon ay first Sunday ng February. Tama? Parang hindi kayo excited. Ano na? Yung iba, hindi na kinikilig. Yan. Wala daw love life. Yan. Tatanggalin ko na yung aking yung aking mask. Well, anyway, since month of February, alam natin, pagka ganitong buwan, ay month of? Oh, malalakas yung ibang mga kababaihan. Month of love, no? At for this month, ay dahil first Sunday ngayon, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa? Uy, pumapalakpakan tenga ng mga misyuta. Pero pag-usapan natin yung alam niyo po ba pagka ganitong month of February, merong mga bali-balita na napapakinggan ko sa radyo na ganito. Pagka month of February, nagmamahal ang rosas. At nagalit siya. Nagmahal ang rosas. Gumagawa ng eksena yung nasa likod, ha? Kayo, ha? Wait lang, nakalimutan ko yung salamin ko. Okay na ba tayo dyan? Good na ba tayo? Sige. Wala nangyari, wala nasaktan, ha? Wala nabagsakan ng paa. Ano yan? Nasaan tayo? Sa rosas. Nagmamahal ang rosas. Ang mura, kampupot. Pagka ganitong month, mabili ang tsokolate. Ewan ko kung bakit. Bakit nga ba? No? Tapos, sa news, nababalitaan natin, pagka ganitong buwan, lalo na February 14, napupuno ang mga restaurant at saka mga mall ng mga lovebirds, ng mga nagde-date, no? At talaga ng mga sa ngayon meron tayong mga FB page o FB account, no? Pansinin niyo pagdating ng February 14, ang dami nagbabatian na Happy Valentine's, no? Tapos may mga picture pa nila na nag-date sila, no? Abangan niyo 'yan. Makikita niyo sarili niyo diyan. Yung mahilig magpo-post, no? At saka na lang yung iba. Meron pa akong gustong sabihin, baka hindi appropriate, no? Anyway, meron tayong isang nadinig na awit. Natatandaan nyo ba yung kanta na, Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Hindi na alam yan ng mga anak-anak natin. Kasi mga kinakanta yan, mga 1980s yata. Di ho ba? Kinakanta yan pagkatapos, kinakanta ba yun pagka uwian na? Pagka may mga youth fellowship or district fellowship, di ho ba? Tapos nagkakamayan sa isa't isa. Pagkatapos yung pagkakamay nila, oh, I love you with that. Tapos, pagtalikod, tapos yung kakamayan, yung may lihim na inis. Nakakamayan yung katabi pala yung meron siyang lihim na galit dun sa isang tao. Tapos kinamayan siya. Ang kamay niya. Yung ngiting aso na tinatawag. Tapos kakantay mo, Oh, I love you with the love of the Lord. Napaka-plastic. Well, pag-usapan natin yung
pamagat ngayong umaga. Mag-ibigan sa isa't isa. Okay? So since ito ay Love Month, pag-uusapan natin yung pamagat na mag-ibigan sa isa't isa. So, ito ay mababasa natin sa 1 John chapter 3. Kung meron kayong mga cellphone na may Bible, ayan. 1 John chapter 3, verse 11 to 24. Ganito ang ating mababasa. Hindi ko babasahin lahat. Hanggang 18 lamang yung aking babasahin. Mamaya ko nababasahin yung kalahati. Okay? Ito ang aral na narinig ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong magtaka kung kinapopuotan tayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan. Nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin inialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Mag-ibigan sa isa't isa. Pag-usapan natin ang 4 na katotohanan na nakapaloob sa salitang mag-ibigan sa isa't isa. Una, ang unang pag-uusapan natin is ang utos na mag-ibigan sa isa't isa. No? Sa ating teksto, sa 1 John chapter 3 verse 11, ay makikita natin na ito ay aral na tinanggap ni Juan at ng mga mananampalataya. Pansinin natin, ito ang aral na nadinig na ninyo sa simula pa, mag-ibigan tayo. Sa verse 23 ay makikita natin na ito ay iniutos ng ating Panginoon sa 1 John chapter 3 verse 23. Ito ang kanyang utos, na nanalig tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Pansin natin, si Jesus ay nag-utos sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya, at sa atin sa kapanahunan ngayon na mag-ibigan sa isa't isa. Sa John chapter 13, verse 34 to 35, ay makikita din po natin ang ganitong mga sinasabi. No? Memorize po ba ng iba sa inyo ito? Isang bagong utos, a new commandment I give to you, no? Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung papaano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo nag-iibigan, mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Now, ito ang command ng ating Panginoong Jesus. Actually, marami pa mga references na makikita natin. No? Sa John chapter 15, verse 12, 17, Romans chapter 12, at ito gusto kong basahin sa inyo. Romans chapter 12, verse 9 to 10. Hindi ko po naipalagay dyan. Ano po? Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo ng parang tunay na magkakapatid.
Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yan. Sa 1 John chapter 4 verse 7 to 21, hindi na rin po natin babasahin, nandun pa rin po yung command na tayo ay mag-ibigan. At sa Romans chapter 13 verse 8 ay ganito ang ating makikita. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Alam niyo po, mga 10 references po ang aking nakikita na sa Biblia na nagsasabi na mag-ibigan sa isa't isa bilang magkakapatid. Okay. Bakit ganun karami sa Bible yung utos na mag-ibigan kayo bilang magkakapatid? No? Sapagkat sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa, makikilala ang tunay na tagasunod ni Kristo. No. Ang pagsasabi na kami ang totoong relihiyon, kami lamang ang ligtas, ay hindi sapat upang masabi na sila ay totoo. Merong mga nakikita tayo na pagka nagsisimba, mahahaba ang damit, nakaputi, mahaba ang buhok, at sila lamang ang nagsasabi na sila ang ligtas. Ano ho? Ay kawawa naman tayo. No? Yung iba naman ay talagang disiplinado sa loob ng simbahan. Nandito ang mga babae, nandun ang mga lalaki. No? Pero ang tanong, sila ba ay totoong tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Ang totoong tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay kinakikitaan ng pag-iibigan sa isa't isa. Dahil ito yung pangunahing inuutos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yan. Naalala ko po, last Sunday, ay ang mga kalalakihan ay nag-usap-usap at, Pastor, tara, tayo ay, ano nga yun? Tayo ay magtungo kay Brother Berting. Ano? Dalawin natin siya. No? At meron kami, magkakasama kami mga kalalakihan na nagtungo doon. At alam kong natutuwa ang Brother Berting sa pagdalaw. Hindi lamang yon kundi idinalangin po siya. No? At alam niyo po ba, wala naman ho nagsasabi na nung magpapaalam na, kinamayan si Brother Berting at yung ibang kumamay ay mayroong palamang ano ho? Keso. Inabutan ng tulong. Ano ho? Sabi ko, grabe itong mga kalalakihan na to. Hindi binibigay lahat sa misis. Pero itinutulong sa kapatid. Ayan. Di ba? Ayan. So, alam niyo po, napakagandang ipadama ang pag-ibig sa kapatid sa ganoong kaparaanan. Dinalaw, idinalangin, at inabutan sa abot ng kanyang makakayanan. Gagawin niyo yun? Parang ang hina. Tama ba yun? Gagawin? Ang hina talaga. Yan. Well, iyon ay isang kaparaanan ng pagpapadama ng pagmamahal sa isang kapatid. Ano ho? Ang basehan ng pagiging totoong tagasunod ng Panginoong Hesukristo ay kakikitaan ng pag-iibigan sa isa't isa. Alam niyo po, si Mahatma Gandhi na isang naging kilalang
personalidad sa kanyang kapanahunan sa India, binasa niya ang Biblia from Genesis hanggang Revelation. At alam mo sa kapanahunan niya, kumbinsido siya na maganda ang sinasabi ng Biblia. By the way, sino po dito yung nakapag-start ng mag-Bible reading? Katulad ng challenge last Sunday. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Yung iba, may Bible? Binabasa? Parang hindi binasa. Okay. Eto po kung wala po kayong Bible, magsabi po kayo. No? Ibebenta natin yung cellphone ninyo para may pambili ng Bible. Okay po ba? Sinasabi, wala na nag-amen. Ayan. Sabi, nasan tayo? Kay Mahatma Gandhi, Kay Mahatma Gandhi. Alam niyo po, ang India noon ay nasakop ng mga, bahagi noon ay nasakop ng mga Briton, kung hindi ako nagkakamali. At itong si Mahatma Gandhi na nagbasa ng Biblia, nakumbinsya na ito ay maganda ang katuruan nito. At dahil doon, siya ay pumasok sa isang Christian church para magsimba. At para makita yung ginagawa doon sa isang Christian church kasi hindi naman siya talagang Kristiyano. Pero siya ay isang influential leader na nag-hunger strike para lamang may paglaban yung kanyang tinatawag na ideology. At alam niyo po, pagpasok niya po doon, hindi po siya tinanggap dahil sa kulay niya. Siya po ay diniscriminate. Bawal ka dito. Hindi ka pwede dito. Siya ay pinagtabuyan doon sa isang Christian church na nagtuturo ng Biblia. Alam niyo po ang kanyang sinabi? Oo, kumbinsido ako na tama ang sinasabi ng Biblia. Pero, yung pagmamahalan doon sa Christian community na yon, hindi totoo. Hindi totoo. Bakit? Kasi merong discrimination Mga kapatid, ang tunay na mga tagasunod ni Kristo, nagmamahalan sa isa't isa, nag-iibigan sa isa't isa, at hindi nagdi-discriminate ng tao. Amen po ba? Mahina. Amen po ba? Amen. Yun. Ikalawang bagay po na ating pag-uusapan is this, ang pamantayan ng pag-ibig sa isa't isa. Tinignan natin yung una, ang utos na mag-ibigan sa isa't isa. Ikalawa, ang pamantayan ng pag-ibigan sa isa't isa. Ang sabi rito ay bilang magkakapatid kay Kristo, una, sabi doon, ang pag-ibig sa isa't isa ay hindi katulad ng pag-ibig ni Cain kay Abel. Huwag nating tutularan si Cain. Bakit? Kasi si Cain, siya yung unang tao na nakapatay ng 1/4 ng population ng daigdig. Kasi 4 lang sila nun. Tama? Trivia yun. Si Adan, si Eva, si Cain, at saka si Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Tama? 1/4 ng population napatay ni Cain. Hindi nyo na-gets? Ano ba yan? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Bakit? Kasi masama yung gawa niya. Nainggit siya. Nainggit siya kay Cain, ay kay Abel, dahil kasi tinanggap ng Diyos yung alay ni Abel at yung alay niya ay hindi. Yung offering ni Abel ay naging katanggap-tanggap sa Diyos, samantalang yung offering ni Cain ay hindi. Dahil doon, nagkaroon siya ng inggit.
At bunga ng inggit, pinatay niya yung kanyang kapatid. Siya ay mamamatay tao. At alam niyo po, ang sabi dito sa Bible, sa verse 12, huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Yun po, no? Verse 13, kaya, mga kapatid, huwag tayong magtaka kung kinapupuotan tayo ng sanlibutan. Sa verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Take note. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Tanong, meron ka bang taong kinapupuotan ngayon, hanggang ngayon? Isip-isip. Ibalik ang memory. Meron ka ba taong kinaiinisan na hanggang ngayon hindi mo binabate? Hoy, salamat sa isa. How about yung iba? Alam niyo po, yung taong napupuot sa kapatid, ang description dito, mamamatay tao. At sinabi ng Panginoong Hesus yun ang napupuot sa kanyang kapatid ay, ang napupuot sa kapwa ay mamamatay tao. Hindi mo binaril, hindi mo sinaksak, hindi mo sinakal, pinandilatan mo lang na ganyan. At sa pandidilat mo, halos mapatay mo sa pandudumilat. No? Dahil puot na puot ka, ang sabi ng Bible doon, mamamatay tao. Paano ba yung taong pinatay mo? Yung taong pinatay mo, buhay siya pero hindi mo kinakausap. Buhay siya pero hindi mo binabate. May kasalanan siya sa'yo, hindi mo pinapatawad. Patay. Pagka sinabing patay, separated. Usually, separated ang ating relasyon sa taong patay. Death is separation. It means separation. Nag-separate ang kaluluwa sa katawan, taong patay. Hindi mo binabate yung iyong kapwa dahil naiinis ka, nagagalit ka, separated ka sa kanya. Nakukuha ba natin? Pinatay mo yung iyong relasyon sa kanya. Nakikita mo siya pero parang wala kang nakikita. Pumapatay tayo ng tao o personalidad ng isang tao kapag ikinukwento natin yung kapintasan, kasalanan, o kahinaan ng ibang tao. Character assassination ang tawag kapag pinipintasan po natin yung isang tao o kaya yung kapatid natin. Sabihin mo natin, aray. Uy, walang ganun dito. Walang namimintas dito. Ako lang ang umaray. Tama ba? Ako lang yun. Yes, buhay siya, maganda ang reputasyon sa iba, subalit pinapatay natin yung kanyang personalidad. Ang sarap-sarap pagkwentuhan ng buhay ng iba at yung kasalanan ng iba. Tama po ba? Ako lang na naman yun. Walang ganun dito, nakakatuwa naman. Hindi niyo pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao, no? Sino ba? Ako lang yun. Yung pagka pinagkukwentuhan yung buhay ng iba, naku, buhay na buhay ang tenga. Hindi ka kinakausap, pero yung tenga mo nakaganyan, no? Dahil nakikinig ka dun sa usapan ng iba. At dahil nakikinig ka, yung dila mo naman, yung bibig mo naman, dapat, pagdating mo sa naku, hoy, alam mo ba? Darling, naku, ganun pala ginagawa nito, ganyan, no? Kating-kati.
Hindi maisiper. Walang ganun dito, di po ba? Walang mamamatay tao dito. Wala? Ay, magsisi na tayo. Alam niyo po, simple lang eh. Meron ako nadinig. Yung dalawang klase ng tao. Actually, maraming klase ng tao, pero dalawa lang yung natandaan ko. Yung pangkaraniwang tao, ang gustong pagkwentuhan, yung buhay ng iba. Pangkaraniwan. No? Mga marites. Pero yung extraordinary na tao, pagka nakipagkwentuhan yan, ang pinagkukwentuhan mga ideas. Yung bang mga ideas na meron kang mapupulot? Halimbawa, pagkita ng pera. Alam mo, pwede palang kumita. Magtanim ka sa tubig, kikita ka. Oh? Paano yun? Ang tawag doon, hydroponics. Ang tawag doon, aquaponics. Paano gagawin yun? Hindi natin pag-uusapan yun. Idea yun. Pero yung, sino na ba yung ano ngayon? Sino na ba yung matunog sa election ngayon? Si Bongbong? Oslan? Mga ganyan, no? Minsan, ganyan ang mga usapan eh. Talaga namang kasama sa buhay yung politika. Pero pagka yun laging laman ng ating isipan, hindi ka naman kilala nun. Pero pagka pinangampanya mo, nagpupuyat ka, kilala ba kayo nun? Kilala ba kayo ng mga kandidato? Nagkakapera ba kayo doon? Sama niyo ako pagka meron. Joke lang. Now, tuloy natin ang tularan natin, yung pag-ibig ni Jesus. Sa verse 16, ang sabi rito, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Kung si Cain pumapatay, si Jesus nag-aalay ng buhay para sa atin. No? And therefore, tayo na tagasunod ni Kristo, dapat handa nating ialay ang ating buhay para sa kapatid natin. Kaya ba natin yon? At natahimik ang madlang people. Hirap Si Jesus, inialay niya ang kanyang buhay sa krus para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi doon, nawala na. At ang sabi doon, kung paano inialay ni Kristo ang kanyang buhay dun sa krus, ganun din ang ating gawin na pagmamahal sa kapatid natin. Ang bigat. Ang bigat nun. Salamat doon sa sumagot. Kaya pagka naglalakad kayo, kasama mo yung kapatid mo, at medyo mo ang aso, ikaw ang lumalagay sa likod. Pinapahin mo yung kapatid mo. Kaya niya pala eh. Grabe. Hindi gano'n, no? Last time nga, nagkukwentuhan kami ng mga kalalakihan eh. Dati, di ba, pagka nililigaw mo si Mrs., pagka naglalakad, holding hands, no? Tapos pagka may aso, ikaw ang humaharap sa aso at inilalagay mo sa likod. After 10 years, siya na inilalagay mo sa likod at ikaw na nagtatago. Ialay ang buhay para sa ating kapatid. Tayo na makasalanan, minahal niya kahit puro kapintasan, puro kahinaan, at ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin sa pagtubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa ganitong diwa, inuutusan tayo na ibigin natin yung ating kapatid
tulad ng pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa atin. Maging handa tayo na ialay ang ating buhay para sa kapatid natin. We may not able to give our life for our brethren. Pero sa verse 17, ini-illustrate dito kung papaano. Kung papaano, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, papaano niya masasabi na siya'y umiibig sa Diyos? Simple lang. Hindi mo po, kung hindi mo ka, yung bang ikaw ay may kayang tumulong, tapos nakita mo yung isang kapatid na nangangailangan, tinulungan mo. A simple illustration kung paano magmahal sa kapatid. Umuutang sa'yo, ano ginawa mo? Wala akong pera. Kita mo, panyo lang yung aking kinuha. Umuutang sa'yo. Huwag mong pautangin. Naku, alam mo ba, yung utang, nagsaseparate yan ng mga relasyon. Ano gagawin, Pastor? Bigyan mo. 1,000 hinihiram bibigyan ko, Pastor. Abay, kung wala kang 1,000, kung meron kang 500, ibigay mo yung kaya mong ibigay. Sabihin mo, humanap na lang siya ng kapupunan sa iba. Hindi mo pinautang, wala siyang sagutin sa'yo, pero wala ka din namang aasahan na sa kanya. Nagets nyo ba? Maluwag sa kalooban yun Kasi yung pinautang mo, ibabalik ko to sa Mayo. Sa May. No? May katagalan. Inaasahan mo yon, tapos pagka magkakasalubong kayo sa daan, nakaganyan siya, ikaw naman nakatingin sa kanya, hinihintay mo tumingin. Hanggang sa nakalampas, it separate relationship. No? Kaya alam nyo, kung meron ka din lang namang, kung may lalapat sa'yo, tandaan mo ito ay isang opportunity para maipadama mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Hello? Ginagawa nyo naman yan, di ba? Lalo sa mga mangungutang. Tahimik na kayo. Alam niyo po, love must exercise by helping the brethren who are in need. Napakadaling sabihin, I love you, brother. I love you, sister. Pero hindi mo naman natulungan sa panahon ng kanyang pangangailangan. Nasaan yung pag-ibig doon? Dumako po tayo doon sa ikatlong katotohanan. No? Ang patunay ng pag-iibigan sa isa't isa. Una, sabi rito, hindi sa pamamagitan ng salita lang. I love you. Talaga ba, mahal mo ako? Oo. Pwede mo makahiram ng 1,000? Doon ka na lang pumunta, may pera yun. Ako wala Pagpe-pray kita. Gandang salita yung pagpe-pray kita no? Pero, cover up lang yung kuminsan. Alam niyo yun? No? Sino dito yung tuwan-tuwa kapag kayo ay nilalapitan? Hinihiraman ng pera. Meron ba? Ano na? Nung una, okay lang. Gawin natin illustration yung naranasan natin dyan, no? Okay lang? Okay lang. Alam niyo po, nung panahon na kami ay na-quarantine at nag-lockdown tayo dito, talaga namang dito ko lang na-experience yung tinulungan ka ng, tawag doon? Ng barangay. Kasi dineclare ko na ako ay nag-positive. No? Pregnant ako 3 months. Ay, hindi pala.
Positive pala sa COVID. Oo. Tapos, after that, ay nagpadala ng tulong ang barangay. Merong, ano yan na? 5 kilong bigas ba yun? Tapos may delata, may noodles. Yung isang kapatid natin, ganun din. Nasaan ba yun? Andiyan ba si Jom? Ayun, si Jom. At yung, so, meron kami na ano. Tapos, eto ngayon, meron 3 kababaihan, hindi ho miyembro dito, ha? Hindi miyembro. Pumupunta. May time na inaabutan namin kasi may bigas naman kami, inaabutan namin. At kung sino yung makita, yun ang hinihingan. It's either na si Pastor Ernie, kung nandito si Jom noon, tama, no? 4 tayo nandito lang, ano? Pati yung bunso kong anak. Mahaba na po ba? Okay lang. Aha. Real talk tayo dito, real talk. Aha. Alam nyo, napansin namin, halos every week nga ba? Every week ay bumabalik, no? Pero bago siya magpabalik-balik, no? Eto si Pastor Ernest, talagang napaka-giver. Oh, yung binigay ng barangay, ibinigay sa kanila, buong buo. Natanaw ko yun. Yung pala sila, walang mailuluto. Ba't kami nabigay-bigay yun? Nabudot. Akala mo may magsusupply ulit. Akala niya may magsusupply daw ulit. Kaya ganun. Wala. Hindi, alam niyo po, kami niyan, pagka may biyaya, may mga dito ka naman nanghalian, dito ka nang kumain, yan. Pero nung quarantine kami, kanya-kanyang buhay kami. Ilalagay lang namin dun sa labas ng pintuan. Now, nasa na tayo? Dun sa 3. May time na sinubukan ko ngayon. Sabi ko, mukhang nakakahalata na ako dito. Ginagawa kami palabigasan. Minsan, Pastor! Akala ko miyembro. Ayan. Pagkina mo po ng konting tulong. Ganyan. Ang ginawa ko dun sa aming palabigasan, tumakal ako ng bigas. Konti lang. Konting tulong lang daw eh. Ako naman masulurin. Siguro dalawang pakal lang yon. Tapos nilagyan ko ng sardinas. Eto po. Sabi sa akin, ito lang. Sabi ko, hindi po ba dapat magpasalamat kayo? Kahit yan lang, meron. Alam niyo, napahiya. Salamat po. Sige po. Ganun lang. Mga kapatid, anong gusto kong sabihin? Ang pagtulong, tama. Pero maging matalino tayo. Kasi may mga pagkakataon, maraming pagkakataon sa panahon natin ngayon, mapagsamantala. Hindi masamang tumulong, pero maging matalino ka. Kapag ikaw ay ginagawa ng palabigasan, turuan mong maghanap buhay. Gusto ko nga sabihin talaga ho ba nangangailangan kayo? Wala kayong trabaho? Opo. Pwede ho ba magdilig kayo ng halaman dito? After na magdilig ng halaman, saka maabutan. Minsan, kapag umiral po ito, hindi na nagagamit to. Pero gamitin po natin to para hindi tayo mapagsamantalahan. Maraming nabubudol. Sino ba yung gumamit ng salitang budol kahapon? Diyan ba si Edwin? Wala si Edwin. Ayun, si Edwin. Nabudol kanino. Yan. Ang Panginoong Jesus, ang sabi ng Bible, mag-ibigan kayo, kapag may nangangailangan, tulungan ninyo. Huwag naman yung mga nag-aartista lang, dinadramahan kayo. Nakukuha ho ba natin? Maging matalino tayo. Now,
Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng may kalakip na gawa. Ayan, ano po? Sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. By being genuine in doctrine and profession and in deeds, maaaring gumawa ka ng mabuti sa isang tao, pero hindi naman ito inuudyo ka ng pag-ibig. Kundi, gumagawa ka ng mabuti dahil sa pansariling layunin o hangarin o dahil napipilitan lang. Ang totoong pag-iibigan sa isa't isa ay naroon ng pagtulong sa isa't isa na nauudyo ka ng pag-ibig, motivated by love. Ano ho? Tumutulong ka sa iyong kapatid dahil sa pag-ibig mo sa kanya. Hindi dahil sa malaki balik nito. Pagka tinulungan ko ito, malaki balik nito. No, hindi dahil doon. No. Sabi dun sa, tingnan niyo po yung Luke chapter 6. Babasahin po natin yan. No? Nabasa niyo na po ba yan? Nadaanan niyo na po ba yan? Nadinig niyo na po ba yan? Verse 32. Kung ang ibigin lamang ninyo ay yung mga umiibig sa inyo, ano ang gantimpalang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig sa kanila. At kung gagawan lamang ninyo na mabuti, ang gumagawa sa inyo na mabuti, anong gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit na ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makababayad sa inyo, anong gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit na ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito ay makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong kaaway, gawa ninyo na mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaki ang gantimpalang tatamuhin ninyo at kayo magiging anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Sa talatang ito na nadinig ho natin, sino sa inyo yung nagregalo nung Pasko? Pakitaas nga ang kamay. Yan. Sino sa inyo yung nagregalo nung Pasko na iniisip ninyo na yung niregaluhan ninyo, re-regaluhan din kayo? Wala. Meron ba kayong niregaluhan na tao na hindi nagregalo sa inyo? Marami. Meron, marami. Yan. Ang sabi doon, pagka tayo ay gumawa ng mabuti, huwag na tayo mag-intay ng gantimpala mula doon sa taong yon. Bakit? Kasi ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa atin. At alam nyo, kapag ang Diyos ang nagbigay ng gantimpala sa atin, mas malaki kaysa sa ating ibinigay. Kapag nagbigay ka ng isang kutsarang kanin, ang balik ni Lord doon, isang sandok na kanin. Kapag ikaw ay nagbigay ng isang sandok na kanin, ang balik ni Lord doon, isang sandok na, isang pala na kanin. Eh kung isang palang kanin ang ibinigay mo, baka mamaya ang ibigay sa ni Lord, isang bakho na kanin. Kasi ayaw ng Diyos na nakakapagmalaki tayo eh. Binigyan ko yan. Hindi, papalitan ni Lord yan ng higit pa. No? So, pero eto, ang tindi oh. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo siya ng mabuti. Meron pa ba kayong, tanong ulit, meron pa po ba kayong nakasamaan ng loob? Meron pa ba kayo ngayon na ang inyong relasyon dun sa kapwa ninyo ay hindi ayos?
Sabi ng iba, hindi ko alam kung oo o hindi. Subukan ninyong i-apply yung ating pinag-aaralan. Kung meron kayong nakasamaan ng loob, batiin ninyo kung hindi kayo binabati. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Sabi ng iba, pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng, ilagay mo sa, o yun, alam na alam nyo. Alam na alam, ano? Ang Bible sabi, pagka ginawa ka ng masama, gawa mo ng mabuti. Ayan. Now, ano ang bunga ng pag-iibigan sa isa't isa? Tingnan natin yung number 4. Ang bunga ng pag-iibigan sa isa't isa. Una, ito ay nagpapatunay na tayo ay nasa katotohanan. Maraming mga tao ang maraming alam sa Biblia, pero hindi mo nakakikitaan ng pag-ibig sa kapwa. Maraming mga tao nakikipagdebate laban sa Biblia, pero makikita mo, hindi nagmamahal sa kapwa. Ang totoong nasa katotohanan ay yung kinakikitaan ng pag-iibigan sa isa't isa. Alam nyo, dito sa Area E, natutuwa ako. Tanungin nyo kung bakit. Hindi ko alam. Hindi. One thing na nakita ko dito, no, yung relationship ng mga magkakapatid, ewan ko kung ako lang naka-feel nun, yung bang nakita mo parang pamilya, na handyan yung nagtatawanan, nagkakainan, sama-sama, minsan mga nag-aasaran, pero okay lang yun. Tapos, pagka merong kapatid na nangangailangan, nako, talagang nandun yung pagtulong. Merong isang kapatid na bago kami dito tama, no, na-operahan, at dapat operahan. Tapos, nag-meeting yung board, at merong mga kapatid na nagsagot-sagot ng certain amount para matulungan yung kapatid na yon. Sa madaling sabi, na-operahan yung kapatid na yon dahil sa pagtutulong-tulong. Una, dahil sa biyaya ng Diyos. Ikalawa, dahil dun sa pag-ibig na inilagay ng Diyos sa puso ng mga kapatid na nagtulong-tulong para matugunan ang pinansyal na pangangailangan ng kapatid na to. And I tell you, remarkable sa akin yun. No. Kasi yung iba, pakialam ko dyan. Ma-operahan siya, pero bakit ako, wala akong pananagutan dyan. Minsan, ganun ang kaisipan ng iba Yung iba naman, nagtetengang, di ba pwedeng kaldero? Tengang kawali, yung parang walang nadinig, walang pagtugon na ginagawa. Ang patunay na tayo ay nasa katotohanan, nakikita sa atin yung pag-iibigan sa isa't isa. Ang magkakapatid, nag-aaway-away. Hello? Ang mga magkakapatid sa bahay, nag-aaway-away. Tama, mali? Pero hindi nagtatagal. Nagbabati-bati. Sabi nung bata, hindi kita bati. Alam niyo, mga nasa church, may mga pagkakataon, may mga misunderstanding, mayroong mga conflict, pero hindi na pinagtatagal. Amen ba doon? Bakit? Dahil nag-iibigan sa isa't isa. Tama dito yun, no? Ganun dito, no? Meron ba kayo nakikita na nakaharap nyo pero parang invisible? Wala pa. Ayan. Next, ano yung bunga ng pag-ibig? Ito'y nagpapatunay na tayo ay merong malinis na puso sa harapan ng Diyos. Yun yung sabi dun sa talata. Ano pa? Hindi tayo inuusig ng budhi. Kasi yung mga inuusig ng budhi, yung mga taong Tupperware. Alam niyo yung Tupperware? Orokan. Ano ba mas makapal? Plastic, ano? Next.
panatag ang ating loob sa paglapit natin sa Diyos. Wala tayong guilty feelings. Kasi genuine yung ating pagmamahal sa kapatid natin. Next, tutugunin ang ating panalangin. Kasi kapag meron tayong hindi pagpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Matapos natin makita at malaman ang kahalagahan ng pag-ibigan sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo, at kung ano ang ibinubunga nito, ano ang ating tugon sa mensahe na ating napakinggan? Una, kung masama ang loob mo sa iyong kapatid, lapitan mo at makipagkasundo ka. Ikalawa, kung na-offend mo ang iyong kapatid, mag-sorry ka, humingi ka ng tawad. Ikatlo, kung nagkasala ka sa iyong kapatid, patawarin mo. Let the love of God flow in your heart. Di mo kaya? Manalangin ka sa Diyos na bigyan ka ng lakas ng loob upang malapitan mo yung taong involved na yon at maipadama mo yung pag-ibig ni Kristo sa iyong kapatid sa mga darating na araw. Okay. Merong isang awit na awitin natin. Madali lang naman, isang sentence lang yung lyrics, isang sentence. Madali lang yung lyrics nito, yung linya nito, no? At hilingan ko yung misis ko tsaka yung anak ko na awitin natin to. Ang awit na to ay ganito. Ang lyrics, mahal kita sa Panginoon. Yung una, mahal ka ng Panginoon. Ikalawa, pagka inulit natin, mahal kita sa Panginoon. Okay? Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Pansinin po natin yung lyrics. Mahal ka ng Panginoon. Yes, the Lord really loves us. Pero sabi ng Biblia, mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa inyo. Papalitan natin yung lyrics. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Yung mga kasabay, pwede pong sabayan yung awit na to. Sa Panginoon. Mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita sa Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo habang inaawit natin to? Tingnan mo yung iyong katabi. Nung wala pang pandemic, po pwedeng akapin, po pwedeng kamayan. Pero ngayon, this time, ipahayag ninyo yung message ng song sa pamamagitan ng pagtingin mo sa kapatid na nasa iyong likuran, nasa iyong gilid. Yan. Yan. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita sa Panginoon. Let us pray, tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, pare-pareho kami may mga pagkukulang sa iyong harapan.
kapag pinag-usapan ang pag-ibigan sa isa't isa. May mga pagkakataon nagiging katulad kami ni Cain na nasisira namin yung reputasyon, yung personalidad ng isang tao dahil kasi kinukwento namin yung kanyang kahinaan, yung kanyang kapintasan, yung kanyang kamalian. Patawarin mo kami. Kung may mga pagkakataon na nakikita mo sa amin na pinapatay namin yung karakter ng isang tao sa ganoong kaparaanan, patawad po, Panginoon. And Father God, hinihiling din po namin sa iyo na patuloy mo siya sa atin ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Kung meron man kaming mga tao na hindi pa napapatawad, na nakasamaan ng loob sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo, nagdaang buwan, o nagdaang taon, Father God, ilagay mo po sa puso namin yung pusong mapagpatawad, sapagkat ikaw ang nagsabi sa iyong mga salita, kung hindi namin patatawarin yung aming kapwa, hindi mo rin kami patatawarin sa aming mga kasalanan. And Father God, kung kami naman po yung naka-offend, turuan mo kami na lumapit dun sa tao na na-offend po namin, at kami naman po ang humingi ng apology o ng kapatawaran dahil sa amin nagawa. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba para maisagawa po namin ito. Father God, sa church na to, panatiliin mo po yung pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pag-ibig na kinakikitaan ng pagtutulungan, pag-uunawaan, pagpapatawaran, pagdadamayan, pagpapatawaran. Nais mo, Panginoon, na ang mga salita mo na amin na pag-aralan ay hindi lamang namin mapakinggan, kung hindi may apply namin sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami humakbang sa lalo pang kapagpapabago ng buhay namin upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Makakaupo na po sila.